Hello guys, magandang araw sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. This is Anthony, ang palagi nyo nakakasama, kakwentuhan at ka-sharing ng mga information dito sa ating pag-aalaga ng RTL Chicken. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is yung nire-request ng ating mga kaibigan ng mga followers na i-discuss daw naman natin magkano ang gastos sa 96 heads at magkano din ang pwedeng kitain. So, ang lahat ng yan, pagtapos lang ng ating maikling intro. Okay guys, welcome back. Maraming salamat for tuning in. Ayan, sa lahat ng mga bago dito, please subscribe at paki-click na rin yung notification button guys para nang sa ganon palagi po kayong updated sa lahat ng ating mga kwentuhan at sharing dito sa ating mga experience sa pag-aalaga ng RTL Chicken. Ayan, so ngayong araw na ito, tulad ng sinabi natin kanina, ang pag-uusapan natin is magkano nga ba yung 96 heads, magkano puhunan at magkano kikitain natin. So yan yung mga kalimitan tinatanong sa atin sa PM at saka sa ating mga comment sa ating YouTube video. So ngayong araw na to, ngayong gabi na to, pag-usapan natin yan, discuss natin kung mayroon nga bang kikitain kapag 96 heads yung iyong inalagaan. At magkano rin ba ang iyong pupuhunanin. So kailangan nating ma-establish magkano puhunan, kaya ba yung puhunan na yan, at kung tayo ay namuhunan, magkano ba yung ating posibleng kitain. No? So yan, wag na natin patagalin guys. So unang-una, nangangailangan tayo guys ng tatlong bahagi dito. Unang-una, meron dapat tayong kulungan. So dapat meron tayong RTL poultry house. No? Dapat meron tayong pagkukulungan ng ating mga manok. Ikalawa, dapat meron tayong pagkukuhanan ng mga RTL chicken. Dapat meron na tayong nakapag-canvas na tayo kung saan tayo kukuha at magkano yung presyo ng bawat isang manok na bibili natin. Ikalawa, yung ating pagkukulungan, dapat pinag-iisipan natin kung battery cages yung ating gagamitin o kung yung gagawin natin is free-range, no? Yung mga nakapaligaw lang. Maraming paraan kung paano natin pwedeng alagaan ng ating mga RTL chicken. So, ang pinakamadali, pinakamalinis ay battery cages. No? So, ang computation natin dito ngayon is battery cages at bibilhin na natin yung battery cage instead na papagawa pa tayo ng DIY natin. No? So, compute natin ngayon yung housing. Magkano ba yung housing para sa 96 heads? Assuming na wala ka pang bahay, wala kang piggery na luma na pwede mong paglagyan ng ating mga RTL, no? Assuming na wala ka nito. Pero kung meron ka na, bawas gastos ka na dito. But anyway, 140 pesos per head ang ating computation dito. So lahat ng yan, kakasya sa housing natin ay 96 heads. Tapos ang gagastusin natin dyan is nasa around 13,440 pesos. So napatak ng 140 per head ang ating computation. Ikalawa, kailangan natin yung mga manok, nasa around 420 to 440 ngayon ang bilihan ng mga RTL chicken. So dapat ay kung kukwentahin natin sa 96 yan ay 40,320. So, syempre, gagamit tayo ng battery cages. Sabi ko nga kanina, para sa mas madaling computation. Kung ikaw naman gusto mo free-range, ay hindi ka na kailangan na bumili ng battery cages. Ipapasok mo na lang siya dun sa iyong housing. Okay? So, kung ikaw ay bibili ng battery cages, kung gagamit ka, 8,500 ang isa, dalawa ang gagamitin natin kasi 48 pieces ang kasya sa isang battery cage. No? So, magkakahalaga yan ng 17,000 pesos. So, all in all, kung ito-total natin yung initial capital outlay natin is 70,760. Yan yung total capital outlay natin. So, yan. Kayang-kayang gastusan yan. No? Siyempre, pag may puhunan kang 70,760,
o 71,000, pwede ka na magsimula nitong 96 heads na RTL chicken. Okay? So magkano naman ang kikitain yan? Magkano yung posibleng kitain ng ating mga manok na ating aalagaan? So bear in mind guys that this is a estimated computation lamang. Posibleng mas mataas, posibleng mas mababa yung ating computation, yung ating kikitain, no? Pero sa karanasan namin, palaging mas mataas ang kinikita sa computation kasi ang ginagamit natin dito is conservative figures lamang, no? Okay? So mamaya natin pala computein yung income. Computein muna natin yung unang buwang gastos kasi kasama yan sa ating expenses. So magkakaroon tayo ng 110 grams na ipapakain sa bawat isang manok na feeds. So kung kukumputin natin yan, 110 grams times 96, 10.56 kilogram per day ang kakainin ng 96 heads chicken natin. Times natin yan sa 30 days, that is 316.8 kilogram. I-times natin yan sa 30 pesos per kilo, pumapatak na 9,504 pesos ang iyong magagastos sa bawat buwan sa feeds pa lamang. Siyempre, gagastos tayo ng konting kuryente dyan, papailawan natin ang ating mga manok, papainumin din natin yan ng mga vitamins, so gagastos din tayo dyan, at gagamit din tayo ng mga trays. So 100 sa kuryente, 100 sa vitamins, at mga nasa around 300 pesos naman ang ating gagastusin sa tray. All in all, ang ating expenses would be 10,004 pesos ang sa total monthly expenses natin do sa first month. So yun yung ating kukumputin mamaya, no? So dahil yun ay ating expenses at ibabawas natin yan sa ating income mamaya. Anyway, so magkano ang ating posibleng kitain? Ito yung pag-usapan natin para siguraduhin natin na yung ating mga kikitain ay makakasambot sa puhunan at tutubo ba tayo. So 96 times 96 heads, mangingitlog lang po yan. Average, conservative average ng itlog ng 85%. So 85% ng 96 is mga nasa around 81.6. So ikuha na po natin yan, kuhanin na lang natin sa 81 times 30, which is 30 days, no? Magkakaroon po tayo ng harvest na itlog na 2,430 times 7 pesos, meron tayong kikitain sa isang buwan na 17,010 pesos. Yan po yung ating monthly gross income kung ang ating mga manok ay mangingitlog ng 81 pieces per day. No, so yan po yung ating posibleng kitain sa loob ng isang buwan, 17,010 pesos. No, i-times po natin yan sa isang cycle, which is yung cycle ng business natin, cycle ng mga manok natin. Ibig sabihin, yung mga manok natin ay mangingitlog ng at peak, no, doon sa kanilang pasagsagang pangingitlog sa loob ng 20 months. So itatimes natin yung 17,010 pesos sa 20 months, magkakaroon tayo ng total gross income na 340,200 pesos. Ito yung total gross income natin. Pinagbentahan natin sa itlog sa loob ng 20 buwan. Ngayon, i-times naman natin yung ating monthly expenses. So kanina sinabi natin na 10,004 pesos ang ating gastos sa isang buwan. I-times natin din yan sa 20, which is the cycle, no? Meron tayong 202,080 pesos. Yan yung ating total expenses sa monthly expenses sa loob ng 20 months, no? So meron tayong papatak na 202,080 pesos. Ngayon, ima-minus natin yan dun sa ating 340,200 pesos na total gross income. Ang atin pong kakalabasan is 138 and 199 pesos and 20 centavos. So yan po yung ating gross profit. Ima-minus natin 340,200 pesos minus 202,200 minus 202,000
and 80 pesos, lalabas po yan ng 138 and 199.20 gross profit. So ngayon, ima-minus po natin yung capital outlay natin, which is yung 70,760 doon po sa ating kinita. So ngayon, dahil i-minus natin, ang kakalabasan po niyan is yung total nating net income is 138,199.20 gross profit minus 70,760 total capital outlay. Ang ating pong tutubuin is 67,439.20 pesos. So hindi pa po diyan natatapos ang ating kinita. So syempre meron pa po tayong kinita na pinagbentahan dun sa ating kal na manok. So sabihin natin na namatay yung 10 sa 96, meron po tayong 80 na naiwan, no? So 80 times 130, yan po o 120, yan po ang bentahan ng mga kal na manok ngayon. Meron po tayong 9,600 na pwedeng idagdag doon sa ating 67,000 na tinubo. So idagdag po natin yan, 67,439.20 plus 9,600, 67,439.20 plus 9, sandali lang po. So 67,439.20 plus 9,600. Ang atin pong total profit na kikitain sa loob po ng isang cycle, which is 20 months, is 77,039 pesos 0.20 centavos. So yun po yung estimated natin na pwedeng kitain sa 96 heads na alagaan natin sa loob ng 20 months. So meron tayong 70,000 na pinuhunan, tumubo ito ng 77,000. Yan po yung list natin na posibleng kitain. Kasi habang tumatagal, tumataas po ang presyo ng itlog. Pag tumataas po ang presyo ng itlog, ay mas malaki po yung ating posibleng income, posibleng kitain. So kapag ka po ba nag-alaga ng ganito karami, worth it po ba sa effort? So syempre depende po yan sa kung magkano ang ini-expect nyong kikitain. Pagka kayo po ay gustong magpayaman, hindi po agad-agad kayo yayaman pagka ganito lang ang kinikita. Pero kung wala po kayong ginagawa sa bahay at kayo po ay may mga spare time, pwede po itong pang-added income. So imagine 35,000 sa isang taon ang pwede nyong kitain, 37,000 ang pwede nyong kitain sa isang taon. Pwede na po ito, no? So pwede na ninyong pandagdag income. Ika nga, kung meron po kayong mga anak na pinag-aaral, pwede po ditong kuhanin ang pangbaon, no? Ang pambaon o kaya ay pang araw-araw na allowance, no? So pwede po natin simulan ng ganitong klase ng negosyo. Depende po yan sa ating expectation. So sa lahat ng mga gustong mag-aral, ito po ay beneficial. Yung ganito karami ay beneficial po ito sa atin dahil hindi siya masyado mahirap alagaan, dahil kokonti lang po siya, madali siyang matutunan dahil kokonti din lang po siya, matututukan natin ng ating mga manok, mabibigyan agad natin ng pansin at mapapag-aralan natin kung paano patakbuhin ang business. Sa susunod na mga cycle, pwede po tayong mag-expand, paramihin at palakihin ang numbers ng ating mga inaalaga ang mga manok, nang sa ganon mas malaki po ang kita. So ini-encourage ko po kayo na kung kayo magsimula po kayo sa ganitong klase ng numbers para nang sa ganon ay mas mapag-aralan natin, mas masubukan natin, at yung mga matututunan natin pwede nating i-apply sa susunod pong cycle ng pag-aaral, ng pag-aalaga natin ng RTL Chicken. So guys, yun, kung kayo ay may natutunan sa video na to, paki-share po at paki-click na rin yung subscribe button at saka yung notification button para nang sa ganon sa susunod natin mga upload ay kayo po ay makasama namin muli. Maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Bye-bye!